habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat. Ang Mindurinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS, Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag. At your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood. Tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV.
11 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Okay, alright mga minamahal kong makakababayan, mapagpalang umaga po ngayong araw ng Lunes. Petsa 17 ng buwan ng Marso 2025. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa lahat po ng ating mga nakikinig dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Good morning everyone sa lahat po ng ating mga kalsado patroller na nagmo-monitor at naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa ating bansang Pilipinas. Siyempre dyan po sa lugar po ng area ng Calabarzon area, sa Mimaropa area, sa National Capital Region, at sa ating mga kalsado patroller na nasa area din po ng Kabisayan at Kamindanawan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At syempre sa atin pong nasa Studio 2, magandang umaga sa ating station manager. Sa ating publisher kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Magandang umaga po. Sa ating operation manager kay Ate Cora Biernes. Magandang umaga. At sa ating pagtaguyod kay Attorney Mike Bordeos. Good morning, sir! At ganoon din po sa ating buluwagan ng balita ni Studio 3 mula sa kinaroroonan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Good morning, Kuyang Wayne! At sa ating pong mga nakakasama lagi dito sa ating Studio 1, si Ate Del Rose Aldea Santos at si Ate Rose Marie Padiron. Good morning sa inyong dalawa. At siyempre, ganun din po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. At magandang umaga rin kay Judy Ann Amuco. Good morning po, Tito Arnold. Maraming salamat, Judy Ann, sa iyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. At siyempre sa mga taga-KPP Divine Healing dyan sa Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre dahil sa Semana Santa na, sabi nga'y naghahanda na ang marami sa inyo upang kayo ay muling magkatipon-tipon ngayong Holy Week. Kaya good luck sa inyong lahat at naway manatili ang inyong pagbibigay kahalagahan sa Semana Santa. Anyway, magandang umaga po sa ating mga kapulisan, sa lahat ng ating mga autoridad na sabi nga'y patuloy na nagsasakripisyo upang pangalagaan ang kaayusan ng ating kapaligiran. Labing-apat na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Magandang morning sa lahat ng ating mga taga-Sangguniang Barangay, Sangguniang Panlalawigan at Sangguniang Bayan at Lungsod. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong pagtatanghal na ito ay worldwide. Hanggang dyan sa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga minamahal na mga kababayan, na mga OFW, sa mga seafarers, at sa lahat ng ating mga manggagawa sa iba't ibang dako ng mundo. Partikular na po dito sa ating bansang Pilipinas. Magandang morning at magandang gabi sa inyong lahat. Anyway, narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Ready, go! FPRRD humarap sa mga hukom ng ICC sa pamagitan ng video link next hearing sa September 23. Round 1. Ready, go! Una nang humarap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Crime Court or ICC sa pamagitan ng video link noong Biyernes, kung saan ang sunod-sunod na pagdinig ay para sa kumpirmasyon ng kanyang
mga akusasyon ay tinakda sa September 23. Pinayagan ni ICC Pre-Trial Chamber Presiding Judge Julia Antonella Motok sa pagsasalita ng friends si Duterte na dumalo sa sumunod na pagdinig na halos isinasaalang-alang ang mahabang paglalakbay na kinasasangkutan ng isang malaking pagkakaiba sa oras na ginawa niya mula sa Pilipinas. Si Duterte na nakasuot ng asul na blazer at kurbata ay nakinig sa pamagitan ng mga headphone upang marinig ang interpreter at nagsalita sa Ingles upang kumpirmahin ang kanyang buong pangalan at pitsa sa lugar ng kapanganakan. Naroon sa korte ang kanyang legal counsel na dating Executive Secretary Salvador Medialdia. Binasa kay Duterte ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Rome Institute at formal na ipinalam Turn on voice priority. ang mga akusasyon ng crimes against humanity dahil sa kanyang tinaguriang war on drugs. Campaign sa pagitan ng Nobyembre 1, 2011 at Marso 16, 2019 noong siya ay mayor ng Davao City at pagkatapos ay Pangulo ng Pilipinas. Matapos ang pagbasa ng mga singil, pinayagan ni Motok si Medialdia na maglahad ng isang manifestasyon na nagsabing si Duterte ay buod na inilipat sa Dahagi at ang transit sa United Arab Emirates, isang hindi partido sa ICC ay gross abuse at process. Aniya may deliberate medical issues sa Duterte kabilang na ang pagkakaroon ng mahinang paningin at hindi makarinig ng maayos. Pero sinabi ni Motok na natagpuan ng court doctor na fully mentally aware and fit si Duterte. Ayon pa rin kay Motok, malinaw na nakasaad sa registry report na alam ni Duterte ang kanyang karapatan, ang mga akusasyon laban sa kanya at ang warrant of arrest ay wikang Ingles. Sinabi ng hukom ng ICC na ang kahilingan ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ang unang pagdinig sa paglitaw ay tinanggihan dahil ito ay hindi nangangailangan ng maraming paghahanda at nilayon lamang na ipakilala ang mga partido, alamin ang mga singil at nakatakda na pitsa para na sa matagumpay na pagdinig ng konfirmasyon ng mga singil. Magkakaroon ng isang buong pamamaraan na magbubunyag na humahantong sa konfirmasyon ng mga singil na magbibigay daan kay Mr. Duterte na itaas ang lahat ng mga bagay na iyo lamang itaas, sabi nito kay Medialdia. Ang pre-trial hearing ay tinakda September 23 upang malaman kung may sapat na ebidensya upang magtatak ng malaking batayan upang maniwala na ang taong gumagawa ng mga krimen na pinaghihinalaang kanya kung ang mga singil ay kumpirma ganap o bahagya ang kaso ay ililipat sa isang trial chamber na magsasagawa naman ng kasunod na yugto na mga paglilitis, ang paglilitis sabi ng ICC. 20 minuto makalipas ang ganap na ikasampu ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, good morning Kuyang Arnold, morning at sa lahat ng kasama ng Kapatrol from Kapatrol 60 Gingoog City, Misamis Oriental, Mindanao. Mula kay Kuyang Francimar Butlay. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. PBBM nakikipagtulungan sa mga ex-rebelde. Mahalaga para mapanatili ang kapayapaan sa PH. Round 1. Lady, go! Binigyan ng diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagbubuklod ng mga pagkakaiba sa politika at pagtatatag ng isang mitiin sa mga dating rebelde na mapanatili ang kapayapaan at kaya ayusan sa bansa.
sa utiking ng mga miyembro ng local amnesty boards at Eastern Visayas sa Tacloban City. Nitong Biyernes, kinilanan ng mga Pangulong Marcos na ang pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelding nais muling makisama sa mainstream society ay susi sa pagtataguyod ng kapayapaan at pambansang pagkakaisa. Mayroon na nga yung mekanismo na nakatalaga para maibalik natin sa kawan ng batas sa lipunan sa mga taong sumasalungat sa estado sa loob ng ilang panahon. Sa mahabang panahon at sa puntong pinagtibay ang mga prinsipyo ng armadong pagkikibaka, sabi ni Pangulong Marcos batay sa video na nai-upload sa Facebook page ng Radyo Telebisyon ng Malacanang sa estado noong Sabado. Sa kabila ng ating pagkakaiba at ideolohiyang pampolitika ng ating pagkakaiba, sa patakaran siguro kailangan nating laging makahanap ng paraan upang mapagtagumpayan ang mga pagkakaiba na iyon at kahit papaano ay makahanap ng isang lugar ng pagkakapariho at isang pinagkasunduan kung saan maaari tayong magtrabaho at panatilihin ang kapayapaan at kung saan maaari tayong magsikap upang magdala ng pag-unlad sa ating bansa. Aniya krusal ang paglikha ng local amnesty boards sa pagtiyak ng tagumpay ng mga inisyatibong pangkapayapaan ng pamahalaan. Ang pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan ay nasa kamay na ngayon ng mga local amnesty boards. Dagdag pa niya, alam ko na naghihintay kayo sa magtrabaho ng maayos at napakahirap upang matiyak na ang prosesong ito ng kapayapaan ng ating sinimulan ay magpapatuloy at ngayon ay hindi na lamang namin pinag-uusapan ito sa isang napakataas na antas. Ngayon ay talagang inilalagay namin, ginagawa nitong gumawa na sa lupa, so ang tagumpay ng ating peace process ay talagang mamamalagi sa trabaho na gagawin ninyo, ang sabi ng Pangulo. Ang National Amnesty Commission or NAC ay nagtatag naman ng mga local amnesty board sa buong bansa. Ang local amnesty boards ay nagsasagawa ng initial eligibility assessment at forward recommendation sa NAC para sa amnesty application ng mga dating rebelde at insurgente na sumusuporta sa kanilang reintegration sa mainstream society. Ang hakbang ay makabuluhan sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa mga riyon na apektado ng insurhensya. Ayon pa rin kay Pangulong Marcos, ang outtaking ng mga miyembro ng Local Amnesty Boards of Eastern Visayas ay isang napakahalagang pag-unlad sa mga pagsisikap ng kapayapaan na sinikap ng administrasyon na itayo at gawing mas maganda para sa bansa. At ito ang dahilan kung bakit kailangan ito ngayon para magsama-sama ang gobyerno at mga dating mandirigma na iyon para sa ikabubuti naman ng bansa, para sa ikabubuti, sabi niya. Dalawamput-apat na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMM News, radyo na, dyaryo pa. Samantala, Marcos itinaas na sa 350 pesos ang daily subsistence allowance ng mga military personnel. Round 1. Ready, go! Itinaas na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang daily subsistence allowance ng lahat ng opisyal ng enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines mula sa 150 pesos hanggang 350 pesos sa ilalim ng Executive Order 84 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong Marso 14 at ipinalabas sa publiko noong Sabado. Ang 200 pesos increase ay ibibigay retroactively simula ng January 1st, 2025. Mahalagang dagdagan ang subsistence allowance ng lahat ng opisyal ng enlisted personnel ng AFP upang maprotektahan at maitaguyod ang kanilang kapakanan bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo at pagtatiyaga sa pagtatanggol at pagtataguyod sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa.
Ang pagkabasa sa EO84, huling na isaayos ang kanilang subsistence allowance noong 2015 sa ilalim ng Kongreso Joint Resolution 5 na inilabas sa parehong taon. Ayon pa rin sa EO84, ang kasalukuyang subsistence allowance ng militar ay hindi na sapat upang matugunan ang pang-araw-araw na sustento ng isang sundalo na aktibo sa tungkulin na mahalaga para sa kanilang kagalingan at pagganap sa kanilang mga tungkulin. Ang pagtaas ay makikinabang sa mga trainees at probationary second lieutenants at engines sa sumasailalim sa military training, citizen military training cadets, sa summer camp training at reserve officers at enlisted reservists na sumasailalim naman sa training at assembly o mobilisasyon test, citizen force, geographical unit at mga kadite. Ang pundo na kailangan para may patupad ang pagtaas ay magmumula sa magagamit na appropriation ng AFP sa ilalim naman ng 2025 General Appropriations Act at iba pang pinagkukunan ng pundo na maaaring matukoy ng Department of Budget and Management. Bagamat isasama rin ang AFP ang mga kinakailangang pundo para sa patuloy na pagpapatupad ng pagtaas ng mga panukala nito sa budget sa hinaharap. Ang EO84 ay agad na epektibo sa paglalathala nito sa official gazette o sa isang pahayagan ng pangkalatang sirkulasyon. 28 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Samantala, Palasyo, hostisya gumugulong matapos harapin ni FPRRD ang fair trial ng ICC. Round 1. Ready, go! Starting to roll down na ang hostisya matapos idaos ng International Criminal Court ang fair trial sa drug war case ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ayon sa Malacanang nitong Sabado. Ito ang tinatawag nating fair trial payag ni Palace Press Officer at Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro nang tanungin siya tungkol sa pre-trial ng ICC sa umano'y paggawa ni Duterte ng crimes against humanity dahil sa kaniyang brutal war on illegal drugs. Saksi sa unang paglabas na dinaluhan ni dating Pangulo, ni Pangulong Duterte bago ang ICC, nakita ng lahat kung paano nagsisimulang mag-roll down ang hustisya. Dagdag pa niya, pinayagan si Duterte na sa unang lumabas na sa ICC sa pamagitan ng video link noong Biyernes ng gabi dahil sa long journey involving at considerable time difference na ginagawa niya mula sa Pilipinas. Itinakda ng ICC ang susunod na pagdinig upang kumpirmahin ang mga akusasyon ni Duterte sa September 23. Ayon pa rin kay Castro, hindi tinanggap ng ICC ang pakiusap na ipinagpaliban ang unang paglinaw ni Duterte sa wala ng kailangan at hindi pa ito ang panahon para iharap ang nasuspek ang kanyang depensa at ebidensya. Binigyan diin pa ng hukom na nagbibigay ng opinyon ang doktor ng korte fully mentally aware at first si FP Duterte na sumailalim pa siya sa mga tseke at pagsusuri sa detention facility. Ang sabi niya, ang legal counsel ni Duterte na si dating Executive Secretary Salvador Media Aldea ay nagpresenta ng manifestation noong pre-trial at sinabi sa Kamara na si Duterte ay pinagkaitan ng lahat ng access sa legal resource sa Pilipinas. Dagdag pa ni Media Aldea, debilitating medical issues si Duterte at ang pag-aristo at paglipat niya sa ICC ay isang gross abuse of process, tinukoy ni Castro,
na taliwas sa mga pahayag ng kampo ni Duterte, hindi kukulangin sa ICC pre-trial chamber ang nakumpirma na talagang naibigay na ang fundamental na karapatan ng dating Pangulo bilang suspect sa crimes against humanity. Partikular na ang pagpatay, kinumpirma rin ng korte base sa report ng registry na ipinaalam kay former President Duterte ang kanyang karapatan kabilang na ang 66 at 67 na Rome Institute at alam niya na ang warrant of arrest sa wikang English seized. Ang Artikulo 66 at 67 ng Rome Institute ay naglaan ng pagpapatlagay ng kawalang malay at karapatan ng mga akusado. Si Duterte ang subject ng arrest warrant ng ICC dahil sa umano'y crimes against humanity na ginawa dahil sa kanyang drug war na isinagawa sa pagitan ng November 1st, 2011 hanggang March 16, 2019. Noong siya ay mayor ng Davao City, noon ay Pangulo naman ng Pilipinas. Dumating si Duterte sa The Hague, the Netherlands noong Miyerkules ng gabi at na-turn over sa ICC Detention Center sa Scheveningen. Dalawang minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Alright, binabati po natin ng magandang morning si Mariel Bugas. Thank you for watching ang kanyang mensahe. Good morning, Kuyang Arnold. Kamusta na po kayo? Mabuti naman, Ate Mariel Bugas. Kayo naman, kamusta na kayo diyan sa inyong kinaroroonan? At syempre, sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa Mount Uba, dyan sa Bukidnon, magandang morning po. Sa pangunguna rin po ni Dato RG Ablasa. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga taga-Panay Island. O sa lahat po ng ating mga minamahal na mga katutubong tribo sa iba't ibang dako ng ating bansa. Partikular na po sa ating mga tribong Blaan, tribong Mangyan, tribong Dumagat, Aita, Dumagat at mga tribong Badyaw, yan. At marami pa pong iba. Kaya sabi nga po, ang ating pagtatanghal sa umagang ito ay buong puso po nating inihahandog sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo na ngayon po ay nanonood sa ating mahalagang mga balita at mga informasyon. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay sabi nga'y patuloy ang kanilang pagsasakripisyo upang maitawid nila yung pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sabi nga po ay idinadalangin po natin na sana'y patuloy po kayong pagkalooban ng kalakasan ng inyong pangatawan at malayo sa anumang uri ng problema, maging ito man sa karamdaman yan. Sabi nga'y kinakailangan po talagang laging samahan din ng iba yung pag-iingat ang sarili upang ikangay malayo sa anumang disgrasya na maaaring harapin. Anyway, mayroon pong pag-uulat ang ating Kasado Patrol 20 mula naman po dyan sa area po ng Metro Manila, dyan sa National Capital Region. Naririyan po si Kuyang Don Robert Ramiro upang maghatid ng mahalagang balita. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. At syempre, binabati po natin na magandang umaga si Arges Tilim. Good morning po, Kuyang Arnold. Bumabati din kami sa mga kasado groups
at PRO, yan. Magandang salamat, maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa inyo pong pagbati. Kaya po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, ho. Sabi nga po, kamusta na po kayo dyan sa inyong mga kinaroroonan? Okay lang po ba ang inyong kondisyon, ang inyong pangatawan? Bagamat sabi nga'y sobra at matindi ang init ng ating haring araw ay talagang sabi nga'y nakapagbibigay ng iba yung pagpapawis sa mga likuran. Kahit na po nga ang inyong abang lingkod, kahapon, araw ng linggo, ay nagkaroon po kami ng eleksyon sa aming homeowners po dyan sa Sitio Bukal. Dyan po sa Homeowners Association. At binabati po natin ng magandang umaga at congratulations po sa lahat po ng mga bagong opisyalis po ng Jores Homeowners Association. At yan po ay tuwing ikalawang taon po ay meron pong nagaganap na halalan ng HUA ayon po sa regulasyon po ng ating DHSUD. Yan. Kaya yung ating pong mga opisyalis po ng HUA. Congratulations po doon sa mga nagwagi. At syempre bilang Pangulo po ng samahan ng Jores Homeowners Association, ang inyo pong abang lingkod. Ang pumapangalo pong Pangulo ay si Kuyang Alan Bordeos. Yan. At ito nga po mga kababayan ay kinabibilangan po ng ating mga ating dahil ano yung mga yan yung okay. At ang sekretary po ay si Ate Flor de Lisa Sapansa. At ang treasurer po ng Jores Homeowners Association ay si Kuya Julio Agaton. Ang auditor ay si Kuyang Dexter Marcelo Sibilia. Bilang tumatayo naman ng PRO ay si Ate Corazon Vordeos. Yan, si Ate Cora. Likewise, bilang chairman of the board ng Jores Homeowners Association ay si Kuyang Wayne Lauson. Vice Chairman, Jason Almanon. At mga board of directors, si Kuyang Joseph Ditablan, Kuyang Ricardo Aslita, Kuyang Nestor Pernicita, Kuyang Dioscoro Rizari, si Kuyang Gerald Gasek, Kuyang Edwin Carahog, at si Kuyang Joel Gablenes. At congratulations po sa inyong lahat. Naway ang lahat ng ikangay bagong setup ng New Official 2025 ng taong kasulukuyan ng Jores Homeowners Association. Congratulations po sa inyong lahat. Naway manatili po ang tagumpay at kagandahan ng inyong komunidad bagamat sabi nga'y masukal pa yung lugar at hindi pa nade-develop. Sabi nga'y talagang ang purpose po talaga dyan ay yung pong mga nangangarap at tagahangan na magkaroon ng lupa. Sabi nga po sa tulong ng inyong abang lingkod at sa tulong din po ng lahat ng mga bumubuo ng pamunuan ay handa po kayong pagkalooban sa abot kaya. Sabi nga po ay ang Jores Homeowners Association ay tumatanglaw po at nagbibigay ng pagkakataon sa lahat po ng ating mga kababayan na sabi nga po ay labis na nahihirapan na walang matitirahan, walang matitirikan. Sa tulong po ng ating lokal na gobyerno at pamalaang panlalawigan, sa tulong ng ating municipal mayor ng Binangonan Rizal at ng sangguniang barangay ng Barangay Pantok. Ang lahat po ng mga kababayan po natin na nanggagaling sa iba't ibang area ng Metro Manila, sa mga karatig lalawigan, ay binibigyan po ng pagkakataon ng Jores Homeowners Association na sila ay magkaroon ng kanilang matitirhan o matitirikan ng kanilang bahay. Sabi nga po, tumutulong po ang samang ito upang kayo ay ikangay masamahan doon sa inyong mga pangarap. Anyway, binabati po natin ang happy birthday si Ate Tina Ebriaga. A greetings from Balitang Kasado, Family Kasado Broadcasting Service, simpila ng mga responsabling mga mamamahayag. Ang KBS RMM News. Dyaryo na
TV pa. Yan. Sabi nga po, maligayang bati, happy birthday, Ate Tina. Yan. Kay Ate Tina. Yan. Ebriaga ng Bulacan. Yan. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, bumabati rin po si RJ Tilim. Binabati ko din po ang mga kasado, Kuya Arnold, Kuya Paul, at Pinpen, at mga kasama din sa Provincial Regional Office Group sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong pagbati. At siyempre sa lahat po ng ating mga minamahal, mga kababayan po dyan sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Anyway, may pagbabalita po ang ating Kalsado Patrol 20 mula po dyan sa area po ng Metro Manila, dyan sa area ng National Capital Region. Naririyan po si Kuyang Don Robert Ramero upang ihatid ang mahalagang balita. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po sa... Yan, may kinalaman po hinggil po dito sa... Ano ba yan, Kuyang Don Robert? Yan. Ito po ay tungkol po sa passport applicant pwede nang gawin sa labas ng consular office ayon sa PCO. Kaya malalaman po natin ang detalye sa ating Kalsado Patrol 20 mula sa National Capital Region. Kalsado Patrol Report. Alright, Kuyang Don Robert Romero, Kalsado Patrol 20. Good morning. Sige, putok mo na yan. Good morning, Kuyang Arnold, mga kaibigan, at sa ating mga taga-subaybay ay maaari nang magproseso ng passport applicants ang sa labas ng consular office ang mga nagnanais na mag-renew kaya ay magkaroon ng kanilang mga pasaporte. Ito ay batay sa inilabas na ulat ng Presidential Communication Office na ang Department of Foreign Affairs ay pwede nang magsagawa ng mobile passport services sa labas ng consular office at foreign services batay sa bagong passport online application law. Layunin ng batas na ito, ang Republic Act 11983 ay upang maging magaan at mapabilis ang pagproseso ng mga pasaporte na hindi na kinakailangan pang pumila sa tanggapan ng DFA. Batay sa itinadhana ng batas na ito ay inaatasan ang DFA na i-accommodate o magtakda ng pagtanggap ng mga passport applicants, regular man o dayuhang aplikante, lalo na ang mayroong mga kapansanan o person with disability, senior citizens, mga babaeng buntis, minor de edad na saklaw sa 7 taong gulang ang edad pababa, OFWs, and individuals with emergency and exceptional cases o mga aplikante na may agarang pangangailangan at hindi pangkaraniwang o mayroong hindi pangkaraniwang mga kaso. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, nag-uulat para sa KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kalsado Patrol 20. Mula pa rin po dyan sa area at lugar ng National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Ganap na 45 minuto makaraan ang 10 ng umaga. Bigyan po naman natin ng daan ang pagulat ng ating Kalsado Patrol na nasa area naman po at lugar ng Calabarzon dyan sa Cavite. Naririyan po si Kuyang Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report.
At syempre, binabati po muna ng happy birthday si Padre Ricky Pontisilia Robigo, Baldosa ng Sampaloc Site, Sucat, Parañaque City. Ngayong araw, Marso 17, from Baldosa Family and Double L, Kuya Lando Luto ng Balitang Kasado. Happy birthday, Pontisilia, Padre Ricky Pontisilia Robiego, Baldosa. Ang haba talaga ng pangalan, ho? Okay, happy birthday po. At syempre, may pag-uulat po ang ating Kasado Patrol na nariyan po sa lugar ng Cavite. Yan, si Double L. Alright, Double L, i-standby report. Kasado Patrol report. Ganap na 47 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. May kapapasok lamang pong balita. Ito ay regional level most wanted person arrested sa joint manhunt operation dyan sa Cavite. Kapapasok lamang po ng balitang ito. Ang detalye ay manggagaling po sa ating Kasado Patrol 25, si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando. Good morning. Sige, iputok mo na yan. Yes, good morning, Kuya Arnold. Yes, Arnold, good morning. Okay, go, good morning, Kuya Lando. Yes, Kuya Arnold, that tama ka nga dyan. Pero bago yan, Kuya Arnold, ay nais ko sanang ipaalala. Ito sa nangyari sa ating kasamahan na si Chone Soyman na sa kanyang pagdahe dito sa lalawigan ng Cavite. Araw ito ng Sabado kung saan ito ay nahuli ito ng mga traffic enforcer dahil sa kanyang violation anya na hindi umano ito sa pinagbigyan ng naturang mga traffic enforcer dito sa lalawigan ng Cavite dahil ito ay takban umano. Pero Kuya Arnold, nang dumaan siya dito sa bahagi ng Tracy Martinez, ay ito ay napagbigyan ito ang ating kasama na si Chune Soyman. Sa kanyang dala na mga dumaray mga kargamento na simento na ito i-deliver sana ito dito sa Solid, Philippine Solid Corporation na kanyang dala ng mga semento. Pero ito ay Arnold, at napagbigyan ito dahil ito ay nagpakilala ito ng ating kasamaan bilang isang mamamahayag. At ito tayo, tinawagan naman natin itong ating kasamaan sa hanap buhay, si kasama si Kuya Soyman, at ito ay pinagilid dito at hindi naman ito napikitan. Pero Kuya Arnold, mga bandang tanghali ito ay nahuli ito talaga dito sa bahagi ng Nobilita kung saan hindi ito pinagbigyan ng isang traffic enforcer na nakilala na si Nifty Sisa, isang traffic enforcer dito sa bahagi ng Nobilita. At ito'y tinikita nito ang ating kasamahan papunta na ito ng Cavitex kung saan tapos na ito makapag-deliver ng kanyang dalang semento na sako-sako. Ito ay pinanawagan natin sa kasamahan at ito ay bahagi dito din sa mga traffic enforcer na huwag naman sanang gatasan o dahil sa kanilang hanap buhay na ginagatasan itong ating mga super dala ng kanilang trabaho umano. At ito'y napakilala nga ito ang ating kasama na si Chone Soyman. Hindi ito pinagbigyan at nagpakilala nga ito na wala hindi niya kinikilala ang media dito sa trabahong ito. Ang sabi nitong traffic enforcer, Kuya Arnold. Napag-alaman ba, Kuya Lando, ang pangalan ng traffic enforcer niya? Dapat yan ay ma-inform sa mismong pinakang hipin ng traffic division nila. Sabi nga karaniwan, Kuya Lando, sa mga driver,
Hindi kasi nila naunawaan ang kalagayan ng driver kung talagang matindi yung violation. Ay natural lamang talaga na sabi nga panagutan niya yung violation, pero kung pagdating naman nang sabi nga nakikiusap naman, ay yan naman ay bigayan lang mga, di ba? Yes, kaya nga Kuya Rol, itong ating kasamahan na si Kuya Chude Soyman, nakiusap na ito na hindi ito pinagbigyan na naturang traffic enforcer dahil ito ay talagang pinikitan ito. At sa ngayon Kuya Rol, nakatakda siya ngayon pumunta ngayong araw mismo diyan sa opisina, sa Land Transportation Office sa LTO diyan sa QC. Kung saan ito ay harapin niya itong binigay sa kanya na resibo para sa kanyang violation anya Kuya Rod. Oo, yan nga ang hindi nga naunawaan kasi nga ng mga enforcer natin, lalo na yung mga nasa karsada, na ang kinikita lamang talaga ng isang driver ay napupunta lamang talaga doon sa violation. Kuya Rod, ang pagkakalang po dito Kuya Rod, itong mga traffic enforcer na nasa kalsada, ito ay may mga kuta ito. Ito may mga kuta ito at may mga ano ito, may mga porsyento ito sa kanilang itong ticket na ginagawa nila sa mga super na lumalabag sa naturang violation. At yan Kuya Lando ang iyong ispatang mabuti para makita natin at may paalam natin doon sa lokal na pamahalaan dyan sa ating lalawigan dyan sa Cavite. Kaya nga Kuya Arnold, nung nagbabiyahe siya, dala pa ang naturang kargamento ng magde-deliver siya dito sa Naik Cavite, sa Naik, at nakalagpas siya na Tracy Martinez, papunta na Naik, kung saan niya i-deliver sa Philippine Solid Corporation. At ito ay tinawagan agad ako ni Kuyang Suiman na nakiusap na huwag niya tikitan siya dahil hindi niya umano alam ang trackban dito sa lalawigan ng Cavite. At ito nga Kuya Arnold, nakiusap tayo at pinagbigyan siya na hindi siya matikitan nung papunta siya ng pagdi-deliver sa naturang kumpanya. Pero nung natapos siya makapag-deliver nang wala ng karga, doon na siya nga nahuli ng tuluyan Kuya Arnold. Inuli na naman, talagang yan nga. Sa ikalawang pagkakataon. Sabi ko kayo, Kuya Arnold, trupa natin ang pulis diyan at ang mga traffic enforcer, ang chief of police at ang traffic enforcer unit diyan sa bagay ng Naik at Tracy Martinez ay mga kaibigan natin. Mabuti nakatawag sa akin si Soyman at ito yung napagbigyan. Pero, Kuya Arnold, nung hinuli siya nung papalabas na ng Cavite Express ay hindi na niya ako natawagan. Ang sabi ko sa kanya, dapat tinawagan mo ako baka sakaling nahilot natin. Hindi niya umano ako natawagan agad kung saan natikita na siya. Natikita niya siya bago niya ako natawagan. Sabi ko, wala natin magagawa. Nandiyan na siya yung ticket. Kinumpis ka na sa kanya ang kanyang lisensya ko, Arnold. Okay. At samantala, Kuya Arnold, at ito, Kuya Arnold, kapapasok lang itong balita. As of 9 kanina-kanilang ng umaga, ay naristo ang dalawang holdapper Kuya Arnold. Habang isa ay naka-hospital arrest, makarang makipagpalitan ito ng putok ng baril sa mga otoridad sa Dasmariñas, dito yan sa lalawigan ng Cavite. Ayon sa report ating nakalap Kuya Arnold, at ito'y ating natanggap din, ginagamot na sa ngayon sa pagamutan ng Dasmariñas City ang suspect na si alias Elmer. 27 anyos ito Kuya Arnold, isang tricycle driver na barangay Sampalo, 4, Dasmariñas dito sa Cavite. Dahil sa mga tama ng bala, ng baril, nang makipagpalitan nga ito ng putok sa mga otoridad sa kanyang mga nakaengkwentrong mga pulis. Sa ngayon, Gordon, nasa kustodiya naman ang Dasmariñas City Component Police Station ang isa pang kasama nitong suspect na si alias William. 32 anyos naman ito Kuya Arnold, landscaper at residente dito sa nabanggit na lugar. At sa magbalita ito, Kuya Arnold, ito nga regular level most wanted person arrested na giant manhunt operation at conducted by the authorities led to the arrest of regular level most wanted person on March 16 kahapon ito, Kuya Arnold, around 9:55 ng gabi in Barangay Alulod, Endang, Cavite.
Police Major Romela si Dimala, Chief of Police ng Indang Municipal Police Stations, nakilala ang suspect na si alias Lare, 42 anyos, presidente ng Barangay Alulod, Indang dito sa Cavite. The warrant of personnel of Indang Municipal Police Stations ang lead unit ng operasyon kasama ang personnel ng Cavite Maritime Police at ng personnel ng Cavite Criminal Investigation CIDG at ng detection group sa isinagawang manhunt operation laban sa suspect. Pag ginamit na ito, Kuya Arnold, ng alternative recording device, ARD, at nagresulta nga ito sa kanyang pag-aresto sa mga akusado for the crime of murder na inisyo ng presiding judge sa Regional Trial Court, Fourth Judicial Region Branch 13 na Cavite na walang inirekobidang piyansa, Kuya Arnold. Oo. Samantala, Police Colonel Dwight Alegre, ang Cavite Acting Provincial Police Director, sa kanyang mensahe na commended the operating team for their dedications and professionalism and carrying out the operations to Cavite Pinte remains steadfast at its mission to uphold the rule of law, maintain peace and order dito sa lalawigan ng Cavite. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, Colonel. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, Patrol 25, ako si Domolar Kuya Landuluto para sa KBS RMN News, Diaryo na TV pa. Kuya Ron, may nabatiin sana ako. Okay, go ahead, Kuya Lando. Binabati ko ang aking kumpare na nagdiriwang ngayon ng kanyang araw Marso 17. Na si Padir Enrique Baldusa at dyan sa bahagi ng sa Palok site, dyan sa Parañaque City. Happy birthday pa rin! At magpakanton ka na at mag-emperador ka na. Maraming salamat, Dr. Ron. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 25, Kuya Landuluto. Alright, 58 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Anyway, good morning kay Felicitas Santos. Yan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat yan, Felicitas Santos. At ang kanya pong mensahe, magandang umaga po Kuyang Arnold, happy watching, Balitang Kasado from Barangay Pineda, Pasig City. Yan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre, may mensahe po rito ang ating Kasado Patrol, Kasado Patrol 20. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po naman talaga ho. Ayun sabi ni Kuya Don Robert ano daw sabi ng mga pulis Cavite, ligtas ka, sana all. Oo nga naman sana all, laging ligtas. At syempre, dito po sa komento po natin na nato sa ating comment box. Good morning sa mga makabagong makapili sa walang piring ang mga muka. Congratulations Mr. President Marcos Jr., Secretary of National Defense, Secretary Gibo Teodoro, National Security Council, Secretary Eduardo Año at Department of Interior and Local Government, Secretary John Becremulla, sa tagumpay ninyo na ipatapon sa Netherlands si PRRD dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Ayan na, sandamakmak at naglilitawan na ang inyong pinoprotektahang illegalista at drogista. Yan. Talaga, oo, at mabuhay ang bagong Pilipinas na sana'y buhay ang sisibol na bagong henerasyon ng Pilipinas. Alright, medyo talagang may katwiran ka talaga Kuyang Don Robert sa bagay na ito. Kaya sabi nga po talagang itiyang droga ay talagang wala talagang kakupas-kupas yan. Habang lumalaw, tumatagal ay lalong tumitindi na masarap gamitin ng mga adik talaga.
Kaya sabi nga po ay kaya tuloy-tuloy po yung talagang pag-usad ng mga kriminalidad sa ating bansa. Ay katulad nga po ng sinasabing drogang yan. Kung wala naman talagang droga, wala naman sanang gulo o walang adik. Kaya sabi nga po, ang atin po dito, wala naman po tayong tulak kabigin. Sabi nga po ay tayo ay nasa gitna lamang, nakikinig, nakapanood, at sabi nga po ay nakikiramdam sa lahat ng bagay. Kaya sabi nga po yung nangyayaring ito, ay wag po natin ito, sabi nga isisi natin sa iisa lamang. Halos sa lahat. Sabi nga po, kung sino po yung nasa sa lugar o nasa sa pisto, dapat lamang po nating suportahan at itaguyod kung kinakailangan. Sabi nga po ay kung alam naman po nating mali, wag po nating gawin. Pero kung nasa tama naman, aba, dapat po natin protektahan ang ating sarili. Sapagkat siwika nga po, kahit sino man po ang mamuno dito sa ating bansa, sino man po ang mga siwa sa ating komunidad, kapag yan droga ang siyang umiral, ay wala talagang magagawa. Kaya nga po yung ginawa ng ating nakalipas na administrasyon, kaya nga patay kung patay, yung ikangay kampanya laban sa droga. Kung ikay adik, patay kang bata ka. Kaya lamang pag hindi adik, patay din kang bata ka. Kaya talaga noon po, hindi naman po natin sa ikangay pinagmamapuri kanino man. Ang naging clerical error lamang po dito sa ganitong pangyayari, yung pong napagbintangan lamang o napagkamalaan. Yun po lamang ang naging problema. Kaya sumabit po yung ating dating Pangulo ng Pilipinas. Ngayon naman, sa panahon po ng administrasyon naman ng ating Pangulong Marcos, ay ngayon po, marami nga po ang naglitawang kilo-kilong mga droga na nahuhuli ng ating mga otoridad. O, ang kagandahan lamang po, wala namang pinapatay at wala namang namamatay basta-basta. Kaya lamang, di magdusa ka, kaya lamang po habang lumalaon, pasikip ng pasikip ang ating selda. At marami pang palamunin ang ating gobyerno. Anyway, ang oras ay 3 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Lakson sa PNP-AFP maging professional sa gitna ng panawagan para sa partisan aksyon. Round 1. Ready, go! Mananatiling professional at tapat sa bansa, pinayuhan ni dating National Police Chief at Senador Panfilo Lacson ng Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines sa gitna ng napaulat na panawagan para sa partisan activity kasunod ng pagkakaristo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang balita Sabado. Sinabi niyang dapat i-double check ng PNP at AFP ang naturang tawag, lalo na mga ginagawa sa pamagitan ng social media dahil sa paglaganap ng fake news. Dapat silang manatiling professional at tapat sa kanilang tungkulin. That is the best message niya sa Pilipino sa panayam sa DCRH. Sa panahon ngayon ng information technology, mabilis kumakalat ang fake news at alam naman natin na nasa training nila na magsasagawa muna ng fact-checking kung may mga ulat na may partisan activity, hindi sila dapat makialam, dagdag pa niya. Hangad pa rin ni Lacson ang Senate comeback sa ilalim ng administrasyong suportado ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition. Naglingkod siya sa AFP bilang miyembro ng Philippine Constabulary mula 1971 hanggang 1991 at umano sa PNP mula 1999 hanggang 2001. Sinabi niya na siya ay pag-aaral ng mga posibleng batas upang i-crack down sa peking balita
nating ang kasalukuyang mga batas laban sa cyber libel ay maaaring mga ilangan ng higit pang mga ngipin. Kailangan nating pagtuunan ng pansin ang pagpaparusa sa pagkalat ng fake news. Ito ay nagbabanta sa ating kultura at nag-aambag naman sa pagkasira ng ating mabuting asal at tamang asal, ang sabi niya. Alas 11:06 ng umaga. Samantala, biyahe ng PNR Legazpi at Naga muling nagpatuloy linggo matapos ang drillment. Round 1. Ready, go! Hindi makikialam ang gobyerno ng Pilipinas sa pagsisimula ng paghahanda ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang depensa laban sa mga akusasyon ng crimes against humanity sa harap ng International Crime Court. Ayon pa rin sa Malacanang, Sabado tinakda ng ICC ang pagdinig ng kumpirmasyon ng mga singil sa September 23 upang payagan si Duterte at ang lahat ng mga kasangkot sa partido na sapat na maghanda para sa pre-trial, pati na rin upang kilalanin ang kanyang karapatan na masubukan sa loob ng makatwirang panahon. Ito po yung time na magpe-prepare po tayo siya ng kaniyang mga depensa. Siguro po kung may mga witness po siya, pwede niya pong ipatawag yon. Paggawa ng anumang statement o affidavit, pahayag ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa panayam ng DUAR. Inulit niya na binigyan ng gobyerno ng Pilipinas si Duterte ng kinakailangang tulong, kabilang na ang mga serbisyong medical at care package mula ng aristuhin ito sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City noong Martes ng umaga hanggang sa ipadala siya sa The Hague, Netherlands. Hindi raw balikat ng gobyerno ang travel expenses ng mga testigo ng kampo ni Duterte. Binigyan din ni Castro na sa kanya ng kampo ni Duterte na magpadala ng sariling team sa The Hague dahil ang ilan sa kanyang mga kaalyado, kabilang sina dating Presidential Spokesperson Harry Roque at Senador Robin Padilla, ay nagpunta roon gamit ang kanilang sariling pera. Sa tingin ko kaya naman po nila yun sila na po ang maghahanda diyan. Hindi po makikialam ang gobyerno sa anumang kanilang gagawin sa kaniyang paghahanda sa depensa po niya. Sabi niya ayon kay Castro, hindi man lang napag-usapan ang kaso ni Duterte sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Biyernes. Samantala, sinabi ni Castro na hindi magiging mandatory ang tulong na maaaring ipaabot ng Philippine Embassy sa Netherlands kay Duterte. Gayunpaman, sinabi niya na patuloy na babantayan ng pamahalaan ang mga pangyayari upang manatiling updated ang publiko. Pero siyempre tututukan pa rin naman po natin iyan para maging aware po rin po ang taong bayan kung ano ang nangyari sa hearing, sabi ni Castro. Pinayuhan pa rin ni Castro ang publiko na huwag maniwala sa mga fake news peddlers na nagpapakalat ng maling impormasyon matapos arestuhin si Duterte. Si Duterte ay nahaharap sa mga kaso ng ICC dahil sa krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay sa 19 na umano'y drug offenders sa pagitan ng 2011 at 2016 noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Suspect din siya sa pagpatay sa isa pang 245 drug suspects noong siya pa ang Pangulo simula noong 2016 at hanggang bago umalis ang bansa sa ICC epektibo Marso 17, 2018. 10 minuto makalipas ang 10 ng umaga.
Samantala, miyembro ng Japanese crime group, arestado. Round 1. Ready, go! Iniulat pa rin ng Bureau of Immigration ng pagkakaaristo sa isang Japanese woman na hinihinalang miyembro ng infamous Lapigang na may kaugnayan sa pagnanakaw at pandaraya sa Japan. Sa isang press release nitong Sabado, sinabi ni Commissioner Joel Anthony Biado na inaresto ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ng 33 taon na anyos na Natsuki Kimura sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Makati City noong Biyernes. Sa ilalim naman ng deportation order na inilabas noong Marso 2023, kabilang siya sa ilang miyembro ng Lapigang na naaresto ng Bureau mula ng ang kanilang presensya dito ay iniulat ng gobyerno ng Japan. Siya ay deported, blacklisted at bawal na muling pumasok sa Pilipinas, ang sabi ni Biado. Ayon pa rin sa BI, FSU Chief Rendell Ryan C., si Kimura ay wanted sa Japan dahil sa pagnanakaw na inakusahan ang pagpapanggap na pulis para magnakaw ng ATM card. Nagtrabaho umano siya bilang telephone operator para sa mga international scam ng sindikato. Nananatiling nakakulong si Kimura sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Naghihintay pa rin ng deportasyon. 12 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Siyempre, kuri ka dyan, sir. Pinglakson na dapat higpitan ang cybercrime law na nagpapakalat ng fake news. Umpisahan sa presidente down to the scavenger sa limbawa ng fake news na hindi tayo nakikipag-ugnayan sa ICC. Pero fake pala. 20 piso ang kilo ng bigas, fake din. Ikaw talaga, Kuyang Don Robert, marami ka talagang nalalaman. Kaya nga, sabi nga, ay kung yung ang NFA nga, 27 or 29, parang ganyan ang presyo siguro ang milled rice ay malabo siguro maging 20 pesos. Yun ang problema. Kaya, naku, ay hindi naman talaga po maaaring isapalaran ng ating mga farmers yung kanilang kinikita sa kakarampot nilang pakinabang. Mahirap po talaga magbukid, Oho. Sapagkat naranasan din po ng iyo ng abang lingkod noong teenager pa ako noong araw, Talagang ako'y katulong ng aking father, ng aking mga tiyuhin at mga kamag-anakan sa mga pagbubukid. Kailan lamang nauso po yung hand tractor na yan, yung makinaryan na ginagamit po dun sa pag-aararo, pagsusuyod o pagpipison ng tubigan. Kailan lamang po talaga yan, nauso yata yan taong 1990 na. Kaya noon talaga ako nakaranas po talaga ng karabaw ang gamit. Para laging kutsero ang dating. Kaya Kuyang Don Robert, kung sanay kang mag-araro, umararo ka na. Labing-limang minuto makalipas ang 11 ng umaga. Samantala, Enrela binigyan din ang due process para sa lahat kabilang na ang mga drugs suspects. Round 1. Ready, go! Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. Binigyang din ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang kahalagaan ng due process at iginiit na lahat ng individual kabilang na ang mga drug suspects ay may makarapatan sa legal na proteksyon. Sa ilalim ng ating sistema ng kaayusan sa lipunan na maging ang mga kriminal ay may karapatan sa due process, sabi ni Enrile. Sa Facebook, kasunod ng unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court noong Biyernes. Pinwestiyon niya kung ang mga biktima ng Oplan Tukhang ay inalok ng kanilang legal na karapatan.
na binanggit ang mga provision ng Bill of Rights sa due process at presumption at innocence. Inaakalang inosente ba sila bago sila tuluyang pinatay o pinatay ng walang kaparusahan? Tanong niya. Ang tinukoy ni Enrile ay ang kampanya sa kinasangkutan ng mga pulis na kumakatok sa pinto ng mga hinihinalang gumagamit ng droga at hinihimok silang sumuko. Malawak ang binatikos ang inisyatibo dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao. Binigyan din ni Enrile na walang dapat kumuha ng batas sa kanilang sariling mga kamay, lalo na ang may autoridad. Itinakda ng ICC ang isunod na pagdinig ni Duterte sa September 23 upang malaman kung ang mga singil para sa mga krimen laban sa sangkatauhan ay magpapatuloy sa paglilitis. Samantala, ipinahayag naman ni ICC Assistant Counsel Maria na banggit ni Cristina Conte na maaaring humiling si Duterte na pansamantalang pagpapalaya habang naghihintay ng mga paglilitis. Maaari siyang maghanap ng mga legal na lunas kabilang ang pansamantalang pagpapalaya o pansamantalang kalayaan, sabi ni Conte sa isang news forum sa Quezon City. At sinabi pa na ang mahigpit na guidelines ng korte ay nagsisiguro na ang mga akusado ay nahaharap sa kanilang mga kaso. 17 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansiya totoo, National Newspaper. Anyway, nagbabalik ang pag-uulat. Nagbabalik sa pag-uulat ang ating Kasado Patrol 25, si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report. Kasado Patrol report. Yes, Kuya Arnold. Ito po ay may kinalaman, mga kababayan, hinggil po dito sa dalawang holdupper arestado ng Indang Cavite, PNP. Ang detalye po ay manggagaling kay Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando? Sige, iputok mo sa iyong pagbabali. Yes, Kuya Arnold, kanina aking naiulat na yan kanina. Ito nga, Kuya Arnold, ang iulat ko ngayon dahil nga ito ay sumiklab. Ang isang sunog dito, Kuya Arnold, sa bayan ng Ternate, dito sa Setio Crusher sa Pangdos, dito nga yan sa Ternate, Cavite, na 6 na kabayan ang tinupok ng apoy sa isang sunog. Ang naturang sunog, gano'n, maliban doon sa kanilang mga naipundar, nakagamitan na halos lahat, sila ay walang natira. Yes, Kuya Arnold. Marami bang kabahayan yan lugar ng pinangyarihan ng sunog na yan sa mga oras na ito, Kuyang Lando? Actually, Kuya Arnold, ang mga bahay naman dito ay hindi naman gaano dikit-dikit. Pero ito ay isang sityo lamang ito ng barangay ng Sapagdos. Pero bagamat itong 6 na ito ay magkakatabi halos, ay ito ay napiktuhan ng naturang sunog. Sa ngayon, Kuya Arnold, wala na silang natira nga mga kagamitan ng kanilang mga inapundar. At sa kasalukuyang, Kuya Arnold, ay pansamantala muna silang tumutuloy sa isang tahanan ni Ginang Analinda Cabanya ang ilang mga apektadong pamilya sa naturang sunog na ito. At bilang pagdamay, Kuya Arnold, sa mga nasunugan, binisita naman ni Ternate Vice Mayor John Gobio ang mga apektadong pamilya at siniguro nito ang tulong na matatanggap ng mga nasunugan hanggang sila ay makabangon sa gupit at pagsiklab ng apoy ito. Kuya Arnold, dito yan sa Sitio Crusher sa Pangdos, dito sa bayan ng Ternate, Lalawigan. Mula pa rin dito sa Ternate, Cavite, Kasado Patrol 25. Ako si Daboler, nag-uulat para sa KBS RMM News Radyo na TV pa. Maraming salamat. Back to you, Arnold.
Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kalsado Patrol 25. Mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Alas 11:21 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, bigyan po naman na natin ng daan ang pag-uulat ng ating Kalsado Patrol na nasa area po naman ng Quezon City. Ito po ay may kinalaman hinggil po dito sa isang estudyante na lalaki na hulihan ng droga sa Antray Criminality Chance Apan kagabi dyan sa Quezon City. Ang detalye po ay manggagaling sa ating Kalsado Patrol 40 mula kay Kuyang John Santosidad. Alright, Kuya John, standby report. Kalsado Patrol Report. Kuyang John Santosidad, Kalsado Patrol 40. Alright, Kuyang John, sige, iputok mo na yan. Kuyang John, good morning. Good morning, Kuyang John. Yes, good morning. Kasama ko Arnold, Ganon Station Manager Alan Bordeaux. Arestado ang isang estudyante na lalaki ng nahulihan ng inalang sabo kagabi sa Anti-Criminality Operation South Apan ng mga drug enforcement. Station 14, Holy Spirit, Quezon City. Nakilala ang suspect na si alias Dexter, 19 anyos at estudyante, grade 9 at Okay, go, Kuyang John. nakilala ang suspect na si alias Dexter, 19 anyos at estudyante ng grade 9 at residente ng Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Na-recover ng mga operatiba mula sa suspect 18 pirasong plastic sachet ng hinalang sabo, isang kaha sigarilyo, Camel at isang kaha na Marlboro. Ang nasabing droga may timbang na 18 gramo at sa halagang 122,400 pesos. Nangyari ang nasabing anti-criminality chat upan sa area ng DC Street, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Mandatory witness, Barangay Kagawad Ian Tahuna. Ang suspect na harap sa kasong paglabag, Section 5 at Section 11, Article 2 at RE 9165 at Comprehensive Dangerous Drugs Act Code number 2002. Mula dito sa Quezon City, ako si John Santosidad, Kalsado Patrol 14, nag-uulat sa CBSRM News. Daryo na, TV pa. Balik sa iyo, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 40 mula pa rin po dyan sa lugar ng Quezon City. Mula kay Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Ganap na 24 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Round 1. Lady, go! 49 na dayuhan naristo sa joint BI&BI anti-pugo operation. Round 1. Lady, go! 49 na dayuhan ang naresto sa joint enforcement operation ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation National sa isang commercial building sa Macapagal Avenue, Pasay City. Ayon sa ulat nitong Sabado, arestado na ang mga dayuhan Biyernes matapos makatanggap ng impormasyon ang BI na nagtatrabaho sila sa isang mapanlang na online scam hub
na nag-ooperate sa ilalim ng pagkukunwari ng isang lehitimong digital service at online marketing company. Ayon pa rin kay Commissioner Joel Anthony Biado, sa isang balita isinagawa ang operasyon kasunod ng mission order matapos ang verification process ng BI at NBI. Ang mga naristo ay matagpumpay na nagtatrabaho ng walang naaangkop na bisa na may dalawang kinilala na may mga aktibong talaan ng paninira. Kabilang sa mga naristo ang isang 29 na anyos na lalaking Bangladesh na sa ilalim ng watchlist order dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal recruitment activities at isang 25 anyos na Pakistani lalaki na nasa ilalim ng alertless order dahil sa hinihinalang financial fraud. Pagkatapos ng booking at dokumentasyon procedures, ang mga naristo ay sasailalim sa deportation proceedings at kasunod na blacklisting. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay na malakas na pagkipagtulungan ng BI at NBI mananatili tayong matatag sa ating pangako na pangalagaan ng bansa mula sa mga illegal na dayuhang operasyon na nagpapahina sa ating mga batas at nagsasamantala sa ating mga mamamayan. Sabi niya, ang hakbang na ito ay alinsunod sa matibay na paninindigan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga illegal na gawain at cyber crimes. Ipinagbabawal ang Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO sa bansa dahil sa pagtataas ng bilang ng krimen. Hindi papayag ang ating pamahalaan na sa anumang uri ng pagsasamantala o pandaraya na nakakapinsala sa ating mamamayan at ekonomiya, sabi ni Biado. 27 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. National Newspaper. Samantala, panganib health index possible sa 2 probinsya. Linggo. Round 1. Ready, go! Magiging mainit ang linggo sa ilang lugar ayon sa forecast ng mga Weather Bureau station sa datos ng alas 5 ng hapon. Sabado mula sa Berac, Catanduanes at Zamboanga City, Zamboanga del Sur, makakaranas sila ng panganib heat index na 42 degrees Celsius. Extreme caution reading sa 41 degrees ang forecast na Coyo, Palawan at Masbate City. Masbate at 40 degrees naman sa Legazpi City at Ginubatan, Albay. Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, lungsod ng Davao, Davao del Sur, Cotabato City, Maguindanao at General Santos City at South Cotabato. Noong Sabado wala pang 42 at 43 degrees heat index ang Zamboanga City at Berac. Ayon pa rin sa pagkakabanggit sa kabilang banda, ang La Trinidad Benguet at Baguio City ay nasa hindi mapanganib na 24 at 25 degrees ayon sa pagkakabanggit. Naitala ang pinakamainit na aktwal na temperatura sa Subic Bay International Airport sa Olongapo City, Zambales sa 35.1 degrees. Nauna ng tiniyak ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na hindi aabot sa matinding antas ang dry season ngayong taon na nararanasan sa pagsalakay ng El Nino noong 2024. Ayon pa rin sa Pag-asa Assistant Weather Services Chief at Spokesperson Annalisa Soles, maaaring tumaas ang heat index sa pagitan ng 48 hanggang 50 degrees Celsius lalo na sa katapusan ng Abril at unang bahagi ng Mayo, ngunit sa mga isolated instances lamang at hindi sa malawak ang sukat. Alas 11:30 ng umaga. Good morning kay Brother Mario Beron ng Oriental Mindoro. Yan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan sa Barangay Bangkatan, sa lahat ng Beron family.
at sa lahat po ng mga KPP brother and sister dyan sa Barangay Bangkatan. Siyempre sa pangunguna po ni Brother Mario Ramirez Beron. Samantala, PNP tutulong sa Interpol sa posibleng pag-aresto sa mga co-accused ni Duterte. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Philippine National Police nitong linggo na tutulong sila sa panibagong International Criminal Police Organization or Interpol kung ibibigay ang arrest warrant laban sa iba pang akusado sa investigasyon ng International Crime Court sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Although alam na nga naman natin na maliban kay dating Pangulo ay may mga kasama siya doon na mga nakasuhan. Since may mga nauna na nga na ito naging pag-aresto po sa ating dating Pangulo ay may, more or less may template na tayo. Pahayag ni Philippine National Police spokesperson Brigadier General Jean Fajardo sa isang radio interview. Ang ibig lang sabihin na yun na kung sakasakaling may lalabas na arrest warrant at hihingin muli ng Interpol ang tulong ng PNP, ay nakahanda kami na mag-provide ng assistance at i-implement natin itong warrant na ito according sa ating umiiral na batas. Dagdag pa niya. Wala nang impormasyon ang PNP sa posibleng karagdagang arrest warrants ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inakusahan ng paggawa ng krimen laban sa mga sangkatauhan. Kaugnay ng kanyang kampanya laban sa illegal na droga ay naaresto sa paliparan ng kanyang pag-uwi mula sa Hong Kong noong Marso 11 sa pamagitan ng isang arrest warrant na inisyo ng ICC. Ang warrant ay natanggap ng Interpol Manila at ipinatupad ng PNP. Dumating ang dating leader ng The Hague, Netherlands noong Marso 12 at na-turnover sa ICC and Detention Center sa Esquibingen. Inulit ni Fajardo na ibinigay ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte ang mga kinakailangang tulong, kabilang na ang serbisyong medikal mula nang aristuhin ito hanggang sa ipadala ito sa The Hague. Samantala, itinanggi naman ni Fajardo ang impormasyon kumakalat sa social media na ilang pulis ang nagbitiw bilang suporta kay Duterte. Fake news lahat ito. Kaya nga paalala palagi natin na maging discerning po tayo. Mapagmatsyag tayo, huwag nating paniwalaan lahat ng mga napapanood natin at naririnig sa social media, sabi niya. Yan nga po ang hirap eh. Kaya tuloy marami yung mga taong mas higit na naliligaw na landas. Ano kaya po kung talagang sabi nga isinasabatas naman? Ang sino man po talaga na nagpasok ng maling informasyon at mga fake news ay dapat pong makasuhan. Lalong-lalo na po naman dyan sa mga madalas na mga nagbablog. Lalo na po doon sa mga supporters na magkakabilang panig. Ang tangi lamang po talaga natin na nagiging naisisay po sa bagay na ito, mga tagapakinig, ay yung pong mga maling informasyon, yung mga maling nagaganap sa panahong ito, sa halip na kayo po mga minamahal kong mga kababayan, lalo na po sa mga kapwa Pilipino. Isa lamang po naman ang ating hinaing para sa inyo. Matuto naman po kayong maging patas at parehas lamang. Huwag kayong pikon. Sapagkat sabi nga kapag ang tao'y pikon, kaaway ang nakikita at gulo ang nararanasan. Kaya tigilan na po natin yung gayang klase ng pag-uugali o attitude na dapat ninyong ipamala sa inyong kapwa. Porque malaya po kayo nakakapaglalabas sa social media. Ay may laya na rin po kayong manira ng inyong kapwa o magpahiya sa pamagitan ng inyong mga ginagawang kabulastugan sa ipinalalabas po ninyo sa social media. Naku po, Diyos ko pong mahabagin. Huwag naman po sana. Ay nung araw po, wala pa yung mga social media yan noong panahon pa po noong alaw, sabi nga. Sa mga lumang panahon na nakalipas, nung hindi pa ika nga ganito pa ka-upgrade ang ating teknolohiya,
Talaga nun po, halos amang-ama po nun dati nung araw ang nakapagbabalita ang sino man. Dahil sabi nga po, sa dami ng mga fake news na lumalabas, marami rin po ng mga sikta ng relihiyon ang nagugulo at nababalisa sa nangyayaring ito. Kaya sana naman po doon po sa mga namumuno, doon po sa mga leader na pinagkakatiwalaan ng lahat ng ating iginagalang at minamahal na sambayan ng Pilipino. Maging agree naman po sana kayo at maging aware po kayo sa lahat ng bagay na alam po nating makakabuti. Pero yung pong makapanira at makapaghasik ng hindi tamang impormasyon at balitaan, lalo na po doon sa mga tao ay mahilig lamang pong manood doon sa mga lumalabas doon sa screen ng inyong mga cellphones. Yung mga balita, meron nga po tayong mga nakakausap na mas matatanda pa po sa atin eh. Iba rin po yung kanilang sinasabi. Kaya ang atin lamang po naman dito mga kababayan, wala po tayong personalan. Ito po ay trabaho lamang. Wika nga. Hindi naman po tayo apektado eh ng pagkapikon o pagkagalit. Kapag ang tao ay kita na po ninyong lubog na, ay bagkus po ninyong inilulubog. O, may kriminal ba na kinakailangan po nating konsintihin? Kaya nga po sa sinasabi sa banal na kasulatan, kung ano ang iyong inutang, ay siya mo rin babayaran. Di po ba mga kababayan? Ay ang nangyayari po ay parang sa pula sa puti yung ating pong nasasaksihan sa mga panahong ito. Kaya kung kayo po lamang sana ay tututok sa tunay na nagbabalita o naghahayag ng makatotohanan, marami po tayong network na maaari po ninyong pukusan at subaybayan. Huwag po kayong bumasi sa sinasabi sa social media. Ay may nakita po tayo na dumaan sa ating walling ng ating Facebook. Nagsasakalan yung parehong leader ng bansa. Yung dati at saka yung bago ngayon. Ano po naman kalukuhan po naman yung pinagagagawa ng mga taong gumagawa ng gano'n? Oh? Akala nyo po tamang biro yon sa may gawa po nun. Parang ginagawa po ninyong laruan eh. Yung po nangyayari ngayon sa ating ika nga buhay ngayon ng ating bayan. Sa halip na kayo po ay makatulong sa magandang halimbawa at ehemplo na dapat ipaliwanag, dapat ipakita sa ating sambayanan na tayo isang simpleng mamamayan, dapat mapakinabangan ng ating komunidad at ng ating mga kababayan yung pong matimyas ninyong pagmamalasakit. Hindi po yung para magpagulo, para magsulsol, para makapanira, para magpahiya. Sa tingin po naman natin, dito po na lamang sa side ng aking palatuntunan ng gabay at patnubay, wala po tayong tulakin, wala po tayong kabigin. Kung sino po yung leader, kung sino po yung namumuno, matuto po tayong sumunod at makinig. Ay hindi pa nga po kayo sumusunod, sumusuway na kayo eh. Subukan po ninyong sumunod muna. Kung alam po ninyo na kayo sunod ng sunod at parang kayo ay nababalasubas lamang ng namumuno sa inyo, bakit ka magiging sunod-sunuran? Magreklamo ka naman sa kanya na hindi pa, puro lagi habang panahon ay ganyan. Ay yung pong nangyayari ngayon dito sa ating bansa po ay marami po yung mga nag-aaway-away na mga grupo-grupo. Naandyan na yung mga pagsisiraan, pagmamagalingan. Ano po naman ang nasa dulo no na tangi po ninyong mapapala kung kayo po ay ganun ang inyong gagawin? Ang makapanira at makapagsulsol. Huwag po nating gawing isang pelikula lamang o teleserye yung pong nilalabas nyo po sa social media, mga minamahal kong mga kapatid at mga kababayan. Hindi yung porky kakampi ka ni puti, kalabang ka na ni pula. At yung kakampi naman ni pula, ay kalaban naman ni puti. Ang kailangan po natin dito mga kababayan, sa mga nakikinig, maging patas po tayo sa
eksakto at tunay na nangyayari. Huwag po tayong maging dispensive. Wika nga. Sapagkat kayahiya po tayo lalo sa ating katauhan. Kayahiya po tayo sa ating sarili. Ang sinasaktan po ninyo at dinidungisan ninyo ay ang inyong katauhan. Yung pong away ng may away, huwag po kayong makialam. Yung pagtatalo at pagdidibati, huwag po tayong makialam. Makinig po tayo at tumingin. Kaya nga po tayo may mata para tumingin. Kaya nga po tayo may tainga para po makinig. Kaya po tayo may bibig para magsalita. Pero ngipin sa ngipin, dila sa dila ang nangyayari. Kaya nakikiusap po ako sa may maliwanag pa po ang pag-iisip. Kung talagang ikaw ay relihiyoso at relihiyosa, ikaw ay nagpapatupad ng iyong sikta, ng iyong paniniwala, aba, ay huwag kang maging bias. Ang gawaing pang makadiyos ay panindigan mo at ilathala mo ng maayos. Huwag po tayo at huwag po kayong makialam doon sa, sabi nga pinaiiral na batas ng ating Republika ng Pilipinas. Sila lamang po iyan. Igalang po natin ang lahat. Para wala pong maging balakid. Sabi nga po'y kung kayo po'y naniniwala sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos, sa Kanya po tayo umasa. Sa Kanya po kayo maniwala at manalig. Ikalwa lamang po yung paniniwala natin sa mga leader at namumuno ng ating bayan. Partikular na po sa nangyayaring ito. Sa tingin po natin, parehas po sila. Ang interes nila ay iisa lamang sa magkakabilang panig. Kung sino po yung administrasyon ngayon, mga kababayan, siya po ang ating ngayon sundan. Kapag natapos na po yung kanya, di saka po naman tayo sumunod naman doon sa papalit sa kanya. Ganyan lamang po sana kung maaari. Sapagkat kaya po nababanggit po ng inyong Kuyang Arnold ay dahil po sa ako po ay madalas nagbubuklat ng ating banal na tipan, ng ating banal na kasulatan. Diyan ko po hinuhugot ang ilang mga katwirang aking binabanggit ngayon. Sapagkat sabi nga po, katulad ko mga kababayan, takot po ako doon sa aking galit. Hindi po doon sa galit ng ibang tao. Sapagkat sabi nga po, bilang halimbawa lamang po sa bawat isa sa atin, para tayo po'y makapag-ingat sa bawat sarili. Ang galit po ng iba ay kaya po ninyong kontrolin. Bakit po? Na kaya ninyong kontrolin? Huwag mong pakinggan yung kanyang sinasabi tungkol sa iyo ng yung lahat ng masakit sa iyong pandinig. Di lumayo ka at iwasan mo. Yung sa taong gayon nananawa din yun at papapahiya pa siya sa kanyang sarili. Pero kapag ikaw ang nagalit naman, yung sarili po ninyong galit ang umiral, mahihirapan po kayong kontrolin dahil bakit po? Magdidilim na po yung inyong isip. At ang mamumutawi po ay yung inyong pagiging, yung sentimiento ng inyong galit. Magiging ikangay nagkakaroon po yun ng tinatawag na pagre-react na. Kasi ikaw na yung galit Kaya yan po'y kasabihan po ng inyong abang lingkod. Sabi nga po, ang mahalaga sa bawat isa, kung may namumuno, anumang samahan yan, sumunod po muna tayo bago kayo sumuway. Yun po yan, simple. Katulad po ng ating Pangulo ng Pilipinas, siya po yung nagpapatupad ngayon. Siya po yung nagpapatupad o nagpapa-implemento ng nasa isa batas na. Kaya kung ano man po itong mga nangyayaring ito ngayon sa ating lugar, sa ating bayan, ay huwag po natin isisi lahat sa kanya. Huwag po sana. Kasi kung ang bawat Pilipino po'y maingat at marunong magmalasakit, at sabi nga'y tumutulong ng naaayon sa kaibuturan ng kanilang puso na walang pagdududa o pag-iisip ng masama, wala pong magiging problema ang ating sambayanan. Katulad nga po ni Jesus Christ noong siya ay lumathala sa buong sangsinukob noong panahon nung siya, kapanahunan niya. Ipinamalas niya sa sangkatauhan
na hindi mahalaga sa kanya ang anumang uri ng mga material na bagay. Ang napakahalaga po noong panahong yon ay pang-spiritual at pang-physical. O. Kaya po sana ngayon mga kababayan, huwag ka pong sabi ngay maging maging walang pangangamba o pag-aalaala. Sapagkat sabi nga, ang bawat isang tao, kung ang isip po ay sabi nga magbigay ng kaukulang pagpapasensya at pangunawa, ingatan po yung magsulsul ka ng iyong kapwa para gumawa ng masama o magalit, hanggat maaari po ang ibahagi kung papaano madadagdagan ang kanyang pangunawa alinsunod po dun sa inyong ipinapangaral at sinasabi. Kaya sana naman po sa lahat po ng ating mga nakikinig sa ating palatuntunang malaganap dito sa ating programang Gabay at Patnubay, hindi man po nyo tinatanong ang inyong Kuyang Arnold, Aceveda Namuco, amin rin yung Midnight Boy, ay talagang ika nga po'y nakakaintindi rin ng ilang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Base po doon sa ating banal na kasulatan, sa ating pong Biblia. Kaya po yung Holy Bible pong iyan, sa bagkus na bumili kayo ng kung ano-ano, bumili po kayo niyan, o mangala po kayo niyan, mag-adika po kayo. Yan na lamang po ang inyong basahin para po kapag kayo'y dinadatna ng panghihina ng kalooban, yung malalaking problemang mahirap niyong solusyonan, diyan lamang po kayo magbasa. Matatagpuan niyo po yung tunay na kasagutan ng inyong sarili. Hayaan po natin yung mga politiko. Hayaan po natin yung mga namumuno. Sila po yan. Sapagkat sabi nga po, ang pagtatalo ay bahagi, ang pagdidebate ay bahagi ng demokrasya. Kaya sabi nga po, kung ikaw ay napagalitan at ikaw ay mali, humingi ka ng tawad at baguhin mo na yung iyong pag-uugali. Ganun lamang po yan. Hindi po yung mapagmalaki. May kasalanan ka na. May kasalanan ka pa na ginawa. Ikaw pa yung mataas ang ere. Ikaw pa yung nagmamata sa iyong kapwa. Ay lahat po naman tayo ay anak ng Diyos. Ang nagpapasama lamang po talaga kapag ang nag-umiral po sa inyong puso ay yung selos, inggit, pagkagalit. Yan po ang hindi mabuti. Kaya mas maganda po yung ikaw ay mapagpatawad at mapagpahalaga sa iyong kapwa. Yan po ang gusto ng Lord. Para sabi nga'y huwag kang makagawa ng anumang ikakapinsala ng iyong kapwa. Ang layunin po ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay ay upang kayo ay gabayan. Bigyan ng mga paalaala at halimbawa, bigyan ng mahalagang mensahe na nagaganap at maaaring maganap. Ang himpilang pong ito'y nagsasaad ng makatotohanan sa mga balitaan. Sapagkat ito nga po ay itinataguyod ng ating butihing publisher ni Kuyang Alan Bordeos. 10 ng lahat ng ating mga kolumnista at writer na nasa iba't ibang dako ng ating mundo, partikular na po sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa ating bansang Pilipinas. Bagamat sabi nga po ay napapanood nyo ito sa inyong mga Facebook account. Ang Facebook page po ng ating palatuntunan ay patuloy lamang po ninyong i-like, i-share, i-follow, at mag-comment. Kaya ang mahalaga po sa ating lahat, tayo po ay may pagpapahalaga sa ating sarili. May paggalang. Sapagkat ang Gabay at Patnubay, ang siyang bilang nagbibigay halimbawa lamang, hindi lamang sa balitaan, kundi doon po sa nagiging attitude ng ating mga kababayan at ng ating kapwa. Higit sa lahat, ang pagpapakumbaba, lalo na po ngayong panahon ng sinasabi nating Semana Santa, 40 days po yan na pag-aayuno. 40 days po yung pagmumuni-muni
pagninilay-nilay ng ating mga nagawang kasalanan. Sana naman po, wag naman po maging isang bahagi at parte na maaaring maging kapahamakan ng kahit na sino pa man. Ang ating pong mga leader ng ating bansa, ng ating bayan, ng ating lalawigan, ng ating kalunsuran, hayaan po natin sila na sila po ay magpatupad ng naaayon sa libro ng batas. Sapagkat lahat po naman ng ating kinauukulan, mayroon po silang Biblia na tinutuntungan para kanilang may palaganap at may patupad yung kanilang mga mitiin. Tuloy ang inyong abalingkod ay nasa sabit na may nakalaala. Kaya sana po, sa mga nangyayaring ito sa ating bayan, maging kalakip unawa dito yung pag-uunawaan, pagpapahalaga at pagpapatawad. Anyway, oras na naman po upang tayo'y pansamantalang magpapaalam sa ating palatuntunan. Bagamat sabi nga'y late po ang ating pagpasok kanina, ang ating pong official time ng ating palatuntunan ay 8 hanggang 10 ng umaga. Well, tap sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong paggabay at pagsubaybay. Sumigit kumulang na 2 oras ang ating pagtatanghal dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating publisher, station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod. Ang mindurinyong midnight boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko, nagpupugay ng isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay Kasado
Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay